Hello. Ay, good morning, everyone. Good morning. Kumusta po? Mabuti kayo sa dati. God is good. All the time. Amen. Grabe. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. At palakpakan po muna natin ang ating Diyos na buhay. Masaya po ba? Amen. Pinagpala ng Panginoon? Amen. Pinagpala tayo lahat. Ang araw na to ay para sa Kanya. Special. Po ba? Sige po, batiin po natin bawat isa sa atin kasi namimiss na natin ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Naramdaman na po ba niyo yung presensya ni Lord? Amen. Hallelujah. I'm so excited to magpuri na tayo. Hallelujah. Kaya sa oras ito, natawagan ko po si Sister Rose sa ating opening prayer.
Magsiyo po tayo lahat. I-feel po natin ang presence ng Holy Spirit. Ilapit din po natin lahat ng ating masasalamat, ng ating mga nanayin, lahat po ng ating nararamdaman. Nalangin po tayo. Ama namin banal, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na pinagkakaroon po sa amin. Sa mga kasigalangan na binibigay mo sa amin, sa kaligayahan ng ating puso na ating nararamdaman. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga problema na ibinibigay mo, na alam namin po Diyos, hindi namin ito kakayanin ng wala kang ibibigay ng problema na hindi namin kakayanin. Maraming salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng katatagan ng aming pananampalataya na ikaw, O Diyos, ang siya lamang makakasagot. Maraming salamat po. Panginoon, Ama, inilalakad po sa inyo ang aming gawain ngayong araw na ito. Lukuban niyo po kami ng inyong Espiritu Banal. Lahat po sa amin, O Diyos, ay manatili at patuloy na makinig sa sasabihin ng aming mahal na pastor sa Pastor Eric. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan, ng tamang pagbibigay ng direksyon para lalo po namin maunawaan ito. Your Holy Spirit will be with us. I-anoint niyo po ang bawat isa na magkaroon ng pagkakataon na madama nila kung ano sarap ng buhay ang kaligayahan na meron tayong Diyos. Lalo na ang ating puso, mahalinisin niyo po ito, O Diyos. Gabayan niyo ang bawat isa. Samahan niyo po kami sa pakikinig ng mga salita at nawa ay maunawaan namin ito. Ganun din po, O Diyos, inilagapit po namin ang handle namin. Masasalamat sa mga awitin mo, si Hana po at si Jones. Bigyan niyo po sila, O Diyos, ng kalakasan para lalo po ay deliver nila kung ano man ang aawitin nila at the same time, madama po ng bawat membro ang kagandahan ng pag-aawit ng pasasalamat sa inyo. Gabayan niyo po ang bawat isa. Dahil din, Panginoon, dinadalaman ko sa inyo ang mga wala dito sa aming sa sambahan, ang mga nasa bahay, gabayan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng katahimikan, ng focus, para po habang sila ay nananabahan at nakikalayo sila, ay nararamdaman nila ang presensya ng Diyos. Samahan niyo po ang bawat isa at gabayan. Ganyan din po, Lord, dinadalaman niyo po sa inyo ang aming bansa. Maraming salamat po. At nagkakaroon ng magandang pag-usap-usap na sa amin. Ang bawat isa ay nakikita-operate. Samahan niyo po ang bawat isa. Maging tapat. Kung paano po kami nagtataka sa inyo, O Diyos. Tulungan mo sila, O Lord, na manatili at maging maayos ang kanilang paglilingkod sa ating bayan. Maraming salamat po, O Lord. Ganun din, O Lord, sa lahat ng may karamdaman, kagalingan ng aming hiling. Ikaw ang Diyos na aming magdadamot. Ikaw ang aming Diyos na patuloy na mag-aayos sa lahat ng aming nararamdaman. Maraming salamat po. At lagi kang nandyan sa aming hiling. Kahit po kami ay nagkukulang, hindi mo kami kailangan. Ngayon po ang aming pananampahan ay maaari namin sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po, manatili tayo sa katayo. Magpasa po muna tayo ng ating scripture sa araw na ito. At huwag tayong pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo mga ngingin-magot. Galatians 6:9. Ayan po. Ayan po, no? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, lalo na sa ating kapwa, sa pamilya natin, sa ibang tao. Dahil pagdating ng araw, yung mga ginawa natin, tayo rin yung mag-aani. Kumbaga, kung mabuti yung ginawa mo, mabuti din yung aanihin mo. Pero kung mali, kung hindi nakakalugot sa Diyos, siyempre, aani ka rin ng hindi nakakabuti sa inyo. Ang nakikinabang naman po dito ay hindi lamang
yung tao na ginawaan mo, kundi ikaw mismo sa sarili mo na kung ano yung ginawa mo. Kaya magiging consistent po tayo sa paggawa ng mabuti, magpapatuloy lamang po tayo. At kung gumagawa ka ng mabuti dahil yun yung may nag-motivate sa iyo, ay lalong gawin mo yun para sa Panginoon. Kasi yung mga ginagawa natin ay hindi lamang para sa ating sarili kapakinabangan, kundi ito po ay para sa ating Panginoong Diyos. Dahil alam po natin na ang lahat naman sa ibabaw ng mundong ito ay mawawala. Pero ang ating relasyon at ang ating papupuntahan talaga ay iisa lamang ang ating Panginoong Diyos. Kaya magpatuloy tayo, gumawa ng tama, ng mabuti, at huwag natin kaligtaan sa lahat ng oras ay kasama natin ang Diyos. Sige po, manatili po tayo nakatayo at magpatuloy po tayo. Ang ating praise and worship team sa araw na ito ay tinatawagan ko si Brother Juros at saka si Sister Hannah. Maraming salamat po, Ate Mabel. So, good morning po sa lahat. Good morning. Ayan, gising na po ba ang lahat? Amen. Sige po, amin na atiyahan din po namin yung mga kasama natin online na makisama po tayo sa pagbibigay ng papuri at pasalamat sa ating Diyos. Sige, tunay nga pong napakabuti ng ating Diyos, diba? Kaya simulan na po natin siya ang papurihan.
Sa nagdaan po ng linggo, alam natin na sa Kanya lamang po tayo uuwi at mahihingi ng tulong. Ang puso ko'y binulong sa'yo. Nagpapagod ka ba?
nagkulang kami ay lagi kong nariyan para sa aming Lord God. Dinadalahan po namin ang aming speaker ngayong araw, Lord God. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng guidance upang ma-deliver niyo po sa amin na maayos ang inyong salita. We bring back all the praise and glory, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tunay nga po sa Diyos lang ang pagpurihan at ang kapangyarihan. Ang buhay natin ay walang paguluhan kung wala ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kaya dapat lang na ang papuri at pasasalamat ay laging nasa Kanya lamang. Kaya ngayon po, kung sino po yung may praises, ihanda po natin yung puso natin. Dahil ang araw na ito ay tunay na special para sa Panginoon. At kung anong nalalaman ng puso natin ay ating idalahad sa Kanya sa oras na ito. Kaya naman ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kapapatan at kabutihan niya sa aming buhay. Dahil kung wala ang Panginoon, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi sa araw-araw hindi tayo tinatantanan ng kaaway eh. Andun yung tukso, andun yung nangihinakan, lalo na sa ganitong panahon, masyadong mainit. Nangihina ka dahil minsan akala mo wala na pero mayroon pala. At pinapasalamat ko sa Lord dahil alam naman ninyo nasira yung budget ko dahil kay Maui. Alam niyo yun, yung naka-budget niya, pero wala talaga sa budget mo yung para sa kanya, kaya nasira. Pero dahil nga yung design ng puso mo ay makapagbigay ka, makapag-offering ka, alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Nagkaroon ako ng aking Bible. At nakita ko yung andun pala, may mga nakasiksik. At sabi ko sa Lord, hindi kami nawawala, maraming pera niya. Pero hindi sa akin. Kaya sabi ko sa Lord, gusto ko mag-bless kayo lang. Wala ako, sabi ko gano'n. Tapos may nagpuno sa akin, doon na sa Bible kong bago, meron. Napakabuti ng Panginoon, kaya tuwang-tuwa ako, ang saya ko kasi nakala ko wala na, meron pala. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, kasi sabi ko, Lord, maninindigan ako na hindi ko hindi ako magkakaluhan, hindi ako magkakaroon ng pera doon sa mga collection ko. Kasi gusto rin yung ginagawa ko kung kailangan lalo ng ganito, di ba, makatapusan na sabi ko, ako kasi, next ko naman na dito. Pero naninindigan ako, sabi ko, Lord, alam ko sapat ang biyaya mo eh. Sabi nga doon, kasi nung isang araw, may devotion ako, sabi niya, sabi, don't give up. Sabi ko, sabi ko, ano to? Bakit ang lakas ng tama nito sa akin? So yun, kasi nga nangulupay-pay ako. Nangihina ako, pero sabi ko, hindi ito gawa ng Panginoon eh. Kasama ko ang Diyos. Kaya sabi ko, sabi niya, don't give up. Ano kaya? Bakit don't give up? Yun pa naman yung mga trials na dadaan sa akin, mga ganyan. So alam ko ninyo, akala mo simple lang, pero talagang, pagka yung, di ba, yung sa buhay natin, pinamumuhay natin yung salita ng Diyos eh. Kaya, napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, sa blessings niya, sa biyaya. So, pagbigay niya sa akin ng courage na, sabi nga niya doon, don't give up. Kaya, ako nagpupuri at nagpasalamat sa Panginoon dahil din na, kaya dito mag-isang buwan na rin doon sa Alabang, minsan tumatawag, anong kailangan mo? Tumatawag, diyan ka na, sabi ko gano'n, pero buhay. Yan naman talaga yung buhay mo eh. At naman pag nagkakatanda ka na, kung nakakatanda na ka na, para bumabalik ka doon sa yung bumabata kayo mag-ako kayong magkarelasyon. Yun yung naramdaman ko na dati yung bago kayo kasama kayo, parang ayaw ninyo maghiwalay. And then, darating kayo sa, lalakpay kayo sa, 32 years na kami. Okay lang, kaya na ilang linggo siya wala o ilang buwan wala. Pero ngayon nagkakaedad mo, kailangan mo pa rin may company ka. Kailangan mo pa rin may kasama ka na tumatanda. So yun yung nararamdaman ko. Pero sabi ng Panginoon, nandito naman ako eh. Ayun naman ako mabuti. Sabi ko, Lord, thank you kasi binibigyan niya ako ng lakas ng loob na huwag kang manahan sa tao, huwag kang mag-depend sa tao, huwag mag-depend ka sa akin kasi hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan. Kasi nga minsan,
yung may nararamdaman ako kasi simple diabetes, iba-iba yung timplada ng katawan nito ba. Pero sabi ni Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pabayaan. Kaya po, pinapasalamat ko mula sa Panginoon. Siya lang talaga ang ating kailangan. Sa pangalan ni Jesus. And glory to God. Sino ang susunod? Good morning po. Salamat po sa Lord sa kagaya ng sinasabi ng ating Maribel. Yung provision ni Lord talagang hindi natin expected. Basta happy lang tayo. Kahit kami doon nararanasan. Sabi na namin si Pastor Mel, ako, si Ate Maribel, saving. Pero God is good all the time. Hindi niya pababayaan yung mga anak niya patuloy na nabiligod at nagpapagalit sa gawain niya. And then, salamat din sa Lord sa pag-iingat at saka pag-iingat sa akin every time na may ina-ice po kasi ako yung kay Uncle Ernie. Salamat sa Lord at salamat po sa Acts family sa pag-pray ko. Natapos ko na po siya lahat. Hihintay na lang namin lahat yung cash. Cash na lang talaga lahat. SSS, yung senior ni Uncle, sa blue card niya sa Malabon. Natapos ko na yung lahat. At salamat sa Panginoon sa wisdom na binibigay niya sa akin. Talagang pinipray ko lahat na pupuntahan ko, lalapitan kong tao, mababait. Mababait naman silang lahat. And hindi ako talaga, siguro ang pinakamatagal ko lang sa SSS from 11:30 hanggang 6 p.m. Nadatna na kami ng closing time, parang 199 yung number namin. So yun, yun naman po, nakakuha naman din po kami doon kahit na sobrang tagal. Yung iba po, 2 to 4 months yata, yung iba 1 to 2 months. Pero still si God, talagang alam niya kung kailan darating yung blessing na yun. Sapat siya sa mga tao talaga na naglilingkod sa kanya. Yun, tapos mamaya kung meron ang pala may gathering din sa invite kayo lahat. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin, sa pag-iingat kay Simon, at kay Em sa pag-drive sa motor, kay Charlie. Magigiyahan na kasi gabi na siya umuwi, 10 p.m. ang out ni Nana. From 11 a.m. to 10 p.m. ang pasok niya. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon kay Hannah. Sa lahat sa amin, sa nanay ko, kay Pauline, at saka dun sa Endo, yun, nakapag-work na po siya sa airport, pero sa aluminum po siya. Salamat sa Panginoon sa provision na pinagkaloob niya sa kapatid ko. At saka yung ilang araw namin nakasama si Samuel sa sobrang tagal na din. Salamat talaga sa Panginoon. Kaya hindi rin ako naka-join kagabi sa youth. Dalawa yung makulit sa amin, anak ni Pauline sa anak ni Simon. So hindi ako makapag-focus talaga kasi maingay sila pati yung dalawang aso. Yun po, sobrang puso ang yung joy kasi nakasama ko yung apo mo. Sabi na, kalimutan mo yung anak mo yung apo na lang. Talagang sila yung bibigay ng joy sa'yo. Pagka medyo malungkot ka, talagang mabalikan ko lang yung mga video na sa amin kung mga maliit pa siya. Nawawala yung pagod, yung lungkot, yung stress ko. Basta mapanood ko lang yung video ni Sana kahit hindi ko siya makasama. Sobrang yun yung blessing na binigay ng Panginoon sa amin. Kahit na alam natin na sa maliit na umpisa, pero unti-unti tinatama ng Panginoon. Kaya yun po, salamat po sa Asparo sa patuloy na panalangin. Si Hannah po tinatawag ko. Morning po ulit sa lahat. Very nice kasi nakapagsimba na ulit ako. Kasi last week pala, Thursday, unang gabi kasi, katakalagang nagsuka na ako, tapos diarrhea, sabay-sabay na. Tapos dysmenorrhea. Sabi ko kay mama, mapacheck up na ba ako o ano kasi ganun po yung symptoms nung last time na nakonfine ako. Sabi ko, kung kaya ko pa or kung tumigil naman, sa bahay muna, pahinga lang siguro. Kaso hindi rin siya naging okay kasi kahit hindi na ako nakain. Kasi hindi nakakagutom kasi dapat food pala pag gano'n. Bawal ako sa mga dairy, sa fatty, sa mga maasin. Lahat yun gusto ko. Tapos ayun din yung niluluto ni mama. Wala rin ako choice sa bahay.
Tapos nung Sabado, akala ko okay na. Saturday night, nag-send na kay Kuya King ng kanta kasi yaba ko, okay na. Pagdating ng umaga, bloated na naman. Sabi ko, check up na ako, after ko magsimba. Basta yun, thank God. Kasi hindi naman po siya yung severe, acute gastroenteritis. Yun ulit. Naman ako po ata kay Papa yun. Tsaka sa katakawan ko rin po talaga. So, thank you po sa prayers, tsaka sa pag-iingat niya po sa akin kasi yung work location ko po ulit sa Bonnie na po ulit. And yung shift ko, mid-shift, so medyo kapag uwian, wala na akong masasakyan kasi 10 to 11. Bali nagpapasundo na po kay Simon. So, may naman yun, transpo allowance. So, thank you po sa mga blessings and patuloy na magkasama sa amin sa prayers. To God be all the glory. Good morning po sa inyo lahat. Ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa maliit na oras na bakasyon namin sa Baguio po. Salamat po sa Lord kasi po iningatan niya kami. Unang araw pa lang po namin doon, akala namin, yung muntik po kasi kami ma-aksidente. Pagdating po kasi namin doon sa pag-check-in na namin. Yung madam po namin na driver din namin, tuloy-tuloy siya sa parking. Ang po pala, bago ka pumunta sa parking, magtatanong ka muna sa guard. Ngayon, hindi siya nagtanong, tuloy-tuloy siya. Ang taas po ng parking, hindi niya kaya kasi maliit lang po yung nilats na dala namin. Tapos, lahat po ng bagay namin, ang lalaki pa namin. Tumirik siya sa taas. Pagdating niya sa pagtirik niya gano'n, galit na galit yung guardia, tumatakbo. Sabi niya, bakit daw kami doon? Tapos, hindi kami nagsabi sa kanila. Tapos yung pag-preno mo niyang ganyan, dahil tumirik niya kami, biglang gumanyan yung kotse niya. Nagasgas dun sa may bakal ko, yung sa may gate niya, pinaka-gate niya. Natakot kami, sabi ko, Lord! Sabi ko, panay lang ang Lord ko. Tapos, madam, sabi namin dun sa Tapos sabi niya gano'n, sabi ko ng guard, bakit po kayo pumapasok dyan? Wala pa kayong sa amin, hindi kayo nagsasabi. Sabi niya, nagagalitan. Gigil yung guard sa amin. Tapos, hindi po kasi namin alam, sabi niya, akala ko naman tuloy-tuloy sa party na ng namin. Sabi niya gano'n. Pagdating ng sabi niya, steady lang kayo dyan. Nasa taas po kami, steady lang. Biglang, nakahinto po yung makina. Biglang, bumaba yung namin. Ay! Wala kami sigaw. Kasi po, yun ang pinagpapasalamat ko sa Lord. Kasi wala akong sasakyan na umakapante. Kasi, po siya talaga, kalsada po talaga. Pag labas po namin ganyan, buti, huminto po. Tapos yung mga sasakyan yung parating, buti na lang, nakikita nila yung nangyayari. Lang po sila, hindi sila umabante. Sabi po ng guard, Ma'am, pasalamat kayo, hindi kayo na-aksidente ng malala. Sabi niya, kasi hindi kayo nagsabi sa amin, sabi niya. Tapos, buti pasalamat din kayo, walang pababa. May po pala yung may signal, kung may bababa, nadidilaw. Ngayon, palmi lang po pala yung parking. Sabi namin, madam, paano yung sasakyan mo, gasga? Sabi niya, importante safe tayo. Praise the Lord, sabi ko, wala kaming gastos sa sasakyan. Sabi ng ni madam, yun din naman ang sasabihin ng asawa ko, importante safe kayo. Sobrang bait po nung nakasama namin, kahit hindi namin siya kilala. Ang may po sa kanya yung kaibigan ko lang. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord sa sobrang blessing po na yun na binigay niya sa amin. Pero sabi ko, unang araw pa lang, madaling araw ko, aksidente kagad yung namin ang bulag lang. Kaya ayun po, nag-enjoy po kami lahat. Tapos, salamat po sa Lord din kasi pag-pray na rin po pala kami kung may nakausap po kasi ako gagawa sa bahay ngayon. Ang hinihingi niya sa amin, pinokontrata niya 250 lahat. Taas lang po yung paggagawa ko sa bahay dito kasi hindi naman amin yan.
Kaya hindi pwede pagawa ng maayos talaga. Pag-pray niyo po na gawa po, hindi katulad dati na nung uling pagawa po kasi namin dyan, yung caretaker, daldan ng daldan. Sana po wala pong maging issue, lalo na po sa angkan ni Lowy kasi alam niyo naman po pag yung ganyan-ganyan, nawa po maging smooth lahat hanggang sa matapos yung bahay. Yun po yung hinihingi kong prayer ngayon. Tulungan po kami na matapos yung papagawa kasi sobrang butas-butas na talaga yung bubong. Hindi ka komportable pag umaalis ka ng bahay. Ayun po. Praise the Lord po. Thank you po sa inyong lahat at sa prayer niyo sa amin. Amen. Makabuti po ng Panginoon. Ngayon po, magpapatuloy po tayo. Meron ka po ba? Ayan, wala na. Sige po, natin patagalin ang speaker natin sa araw na ito ay sa paborito at mahal nating pastor. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy ng ating speaker. Sabi nga ng mga youth, pinakapogi nating pastor. Ayan. Tinatawagan ko po ang ating puting pastor, Pastor Eric Ramirez. Alam ko pag i-introduce yung gano'n, kinakabahan mo. Magandang umaga po. Morning! Nadagdagan ko na rin, mainit na umaga. Kaya hindi naman po kaila sa akin. Tayo may sandali manalangin karas po. Panginoon, salamat po sa mga ganito. Nandito naman po kami yung mga meron pong tinatawag na kaganahan at pagbukas ng aming puso at isipan sa inyo, nalang po sa inyong balansa. Huwag po kami na talagyan ng bukas at hungkat para tanggapin ang daloy na hindi niyo magsalita sa buhay. Samahan po kami ng mayroong Espiritu at sumama sa amin sa pag-aaral po namin panata mula sa Biblia. Alam po namin na ito yung pwede nyo sa amin sa lahat. Purihin kayo wakilang Diyos. Huwag po namin sa pangalan ng Jesus. Amen. I really don't know if I already preached this message to all of you, but I keep on doing this to remind the church. Kasi this message is specifically not for a believer, but for a church itself, para sa isang iglesia. And if you have your Bible, please open with me sa 1 Corinthians chapter 1, 49. 1 Corinthians chapter 1, 49. And I'd like to invite everybody to please stand as we read the Word of God. Unang Korinto, Kabanatang 1, mula talata ng 10. Dito po sinasabi, bisahin ko lang po sa sarili. I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. For in Him you have been enriched in every way, in all your speaking and in all your knowledge. Because our testimony about Christ was confirmed in you. Therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. That's verse 4. God, who has called you into fellowship through His Son, Jesus Christ, our Lord, is faithful. At palarin po ang patabasa ng Panginoon. Kaya po ay nakakapagod. If I will ask you one question, what would you like to happen in your church or in the ministry? Kung ay ko'y tatanungin ko sa tanong, ano po yung gusto niyo mangyari sa ministry? What would you like to happen in this church or in this ministry? To fulfill the purpose of the Lord. Sabi nga rin pastor, to fulfill the purpose of God. Ano ba?
Impromptu lang eh. Biglaan. If you will be asked a question, what will you like to happen in your ministry or in your church or in your ministry? So, ano po. The silence means tuloy na ako sa. But anyway, every church, every pastor, every member of the church would like these things to happen. Try to grow them. Kasi aming try to develop. Or sabihin natin, to prosper or to flourish. Gusto naman po natin. Wala naman siguro wala naman po siguro gawa ng Panginoon na dinangarap na sila ay bulubo. Wala naman po mga church na dinangarap na sila ay mag-develop, mag-prosper, mag-flourish. Lahat po tayo ganun ang ating pananaw. We have all those sabihin natin desire in our respective ministries. But you know, brothers and sisters, sabi ko nga, there's one thing that I never enjoyed as we strive to grow as a healthy church. Meron isang bagay na ayaw natin mangyari. At tayo ay gusto natin mag-develop, gusto natin mag-prosper, gusto natin mag-flourish, gusto natin mag-grow. May isang bagay na minsan hindi natin gustong mangyari yun. Pero nangyayari siya. Alam niyo, ano po yun? No. Yeah, that word. The pruning ito. So, meron po ditong grapevine na hanggang ngayon hindi ko pa nakabunga. Tapos na nakatanim yan, hanggang ngayon hindi ko pa nakikita. Minsan natikman ko siya. Akala ko panglagay sa siligan. Asin. Hindi ko pa natikman yung katangisan yan. Pero magbubunga pa ba ito? Isa na ba? Naalala ko ng si Yesu Cristo, may nakita siya 50 at hindi na munga. Anong ginawa niya? At hindi naman gagawin yun. Baka hindi ako pakitin dito. Yung incursion, never bear fruit again. At hindi. So pruning, alam niyo po, sa mga grapevine, para siya raw ay mamunga ng masagana at marami yung pinuprune. Kung sa pagmahaba ng buhok, kailangan daw gupitan. Mahaba ng buhok, kaya pagupit ako. So pruning, yan po yung sinabi natin na it's not really enjoyable. Isang halaman, yung guguntingin mo, putulan mo, siguro hindi na nakapagsalita ngayon. Nakapagsalita, hindi yun yung salita yan, no? Pero to a plant, if you prune that, maybe it's really painful. Ito, di ba? So much in the church. When we would like to try to grow, sometimes it happens, whether we like it or not. There's a time of pruning. When God prunes, sabi nga, we try to grow healthy. Yun naman po ang gusto natin. So, but in pruning stage, read to John chapter 15, verse 1. So, ang nakalagay po doon, gusto ko lang po siyang basahin. Segue lang po ako. So, John chapter 15, hindi ko naman po nilagay ito. So, John 15, verse 1 and 2 says, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You know, pruning takes place so that it will bear much fruit. Hindi po yung cutting, but pruning. Siguro sa pruning is inaalis mo. Sometimes it happens in the church. Hindi ako na pruning period. Yung pruning period, masakit mo sa isang pastor yun. Parang sa amin, there's a time na yung na pruning period. Sa isang pastor. You will invest a lot of effort in your ministry. But you desire to try to prosper, to flourish, to grow, to develop. And there is this pruning stage, pruning time, pruning period. Na parang alam niyo pag pruning kasi, may mga increase. Na parang removing. In a pastor, it's really very painful na merong member of your church
is being pruned sa ministry. And para bang very traumatic yun. The pruning that God is doing in the church is really very painful. Sabi ko nga, I never enjoy those moments when the numbers would go down because of pruning. Sa isang pastor, para bang hindi enjoyable yun. Yung tawag na the number will go down. But the truth is, let's face it, every pastor longs or first, lahat naman po tayo lahat ng mga pastor na nangarap at nauhaw na makita nila ang kanilang gawain ay mag-develop at lumago. We want to see our church to thrive, we want to see our ministry to thrive, specifically in following Jesus, and also growing numerically. But the problem is there's always the time that God will prune for a much fruitful ministry. Yung panahon na parang merong inaalis ng Diyos, hindi niya inalis yun, that's because we want to lessen the growth. No, sometimes may mga gano'n because we like this ministry to be fruitful. And I discovered na natuklasan ko po na church growth sometimes was a full goal. Church growth. Kasi sa totoo lang po, maraming mga churches, lalo yung mga bagong churches, part of their goal is church growth. Hindi ko siya masama, but it is not, I may say na it's a full goal. No. Sabi ko nga it is a target that would sometimes wound a pastor instead of helping a pastor. Kasi pag hindi mo na-reach yung growth, it is really very frustrating. It's really very frustrating. I don't know how you define growth sa ministry. Sometimes other pastors define growth as in numbers. Ito, di ba? May mga ganun Sabi nila, growing kami. Dahil dati, 5 lang kami. Ngayon, 10 na kami. Diba? Minsan gano'n. May mga pastors, may mga ministries define growth in terms of numbers. How if 10 taon na kayo, 10 pa rin kayo? Are you growing? Okay. May mga tao na they will put question marks on that. And they will judge you. They will tell you a lot of things na parang may problema kayo. But hindi natin. Hindi natin alam. Kaya nga sometimes if you address your church and part of your goal is church growth, sometimes it is really wounding and traumatic and painful if you did not reach that growth. Church growth is a good focus. It's a good focus. But it can become a monster with worship. Ito lang. Lalo na pag hindi mo na-reach. Hindi mo na-reach. Para siyang tagalog ng monster. Halimaw na oftentimes, lagi kong tinitry ng sarili ko, tinuturuan ko ang church at reminding them. Yeah, we would like to have a church growth. It's better that we have to check good church growth. Sabi nga, church health is less unplayable and more likely to produce sustainable joy. Health. Naalala ko, di ba sa panahon natin ngayon, may mga slogan na health is what? Yeah, di ba? May mga slogan niya Health is, or wealth is, yeah. Check health is wealth. Ang kalusugan daw ay kayamanan. Sino sa inyo dito nag-maintenance mo? Anyway, di ba? Kumbaga, pag nag-maintenance na tayo, we keep on asking ourselves about health issues. Sa bagay nga po na inaalagaan ko yung sarili ko that I would not be part of the members of the maintenance group. Ano ba maintenance group dito? Sa biyaya ng Panginoon. And I don't know kasi di ba nagpapacheck up di ba nagpapacheck up. But anyway, I don't want to grow big. To lessen yung tinatawag na bagay niya. Kasi 2 taon na lang po, I can already receive 20% discount. Sabi nga naman, so wala sa looks. Thank you, ha? Pero yun yung totoo. So,
health. No. Sabi ko nga, instead of church growth, church now. Kalusugan. Kasi, pag ang tao sinabi mong malusog, then he's capable to grow well. Ito, di ba? Pag ang tao malusog, hindi na issue ang growth. Normal yun. Isang anak, si Bella, na-witness natin yan, di ba? Bella, no? Alam mo ba na pag nakikita kita, naalala ko at naunawa ko at tinatanggap ko na, maganda na ako. Kasi, baby, di ba? Nakakapayata nag-dedicate dito eh, no? Buti lang, di ako nag-dedicate niya. Alam mo ba, Bella, baby ka pa, nakita ka na. So, because Bella, she's healthy, she po. Di ba? Pero naman sa mga anak eh, di ba? Sorry. Sabi mga anak mo, siya mo rin yan, di ba? Sa McDonald's. Lalo na po si Nakoy, di ba? Talagang hindi pa nila, no? Kasi yun eh, dati, taakbayan mo sila eh. Ngayon sila naakbay sa'yo. Baliktad na yata ang mundo, no? Huwag ka na lang sa akin. Nandiliit ko. So, dati, makakataka ko sa'yo. Ngayon, iba na usapan. So, because they are healthy, growth was not an issue. Amen? Tandaan natin, something that we need to change and refocus. Instead of church growth, church. Because if the church is healthy, growth is not an issue. It will come naturally. Kasi once you're healthy, growing is natural. We try to grow healthy. So yun ang isang bagay na siguro pwede maging ng goal ng property. Lord, gusto po namin maging malusog. We would like to see that we grow, we develop, we prosper, we flourish, we thrive as we continue to walk and follow Jesus as a church until you come. So yun yung something that we would like to see in our ministry. Every pastor would like to see, every member would like to see. Now we grow, we develop, we prosper, we flourish as we continue to walk and follow Jesus as a church until He comes. And then po sa binasa natin sa 1 Corinthians chapter 1 from 4 to 9, I would like just to consider one specific verse. I would like just to give an emphasis on one specific verse in this text this morning. I would like to try to expose this specific verse so that we can see the account na trying to grow healthy. This is specific verse. In verse 5, sabi sa verse 5, for in Him we have been enriched in every way, with all kinds of speech and with all knowledge. And let me just get this word enriched. So, kung po nito. Sabi nito, to be enriched, the word enriched. To be enriched is to improve, to enhance the quality or value of something. So, that is the word enrichment or being enriched. It gives us a deeper, fuller life experience or more satisfying taste in a recipe. Pag sinabing enriched, pag sa pagkain is satisfying taste. So mamaya, after our service, we'll be enriched with the food. Ano ma? Kailangan fasting kayo ngayon eh. Sana wag akong mag-champuan na, Pastor, sa isa na kayo, na-invite namin kayo kasi ngayon Sunday, fasting kami. Buti na lang, hindi pa nangyari. Pero hindi, nakapagano sa laman ako kanina eh. Kape at saka cake. Lagi ako hinahainin na yung Sister Mabel na, kaya makita ko nakahanda na, kaya ayaw ko muna kumuha. Makasabihin, lakas mo na lobby, Pastor, hindi ka kumuha, agad ng kape. Hinintay ko muna lumabas si ate yung si ate Mabel. But anyway, this is something that we would like to try. Yung sabi nga, pagsisika pa natin, we would like to work it out. In the word na enrich. To be enriched by Christ in every way. Yung parang sabi dito, for in Him. The word Him dito is pointing to Jesus Christ.
No? For in Him, for in Christ, you have been enriched in every way. Amen? You know, something that we need not to forget, that as a church, and we need to claim it, that Jesus Christ already enriched our lives. Ang kailangan lang natin is dito discover. Ano ba yung enrichment na meron tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon? Sabi nga, to be enriched in Christ in every way simply means to experience an abounding in Christ in every way. To experience abundance in Christ in every way. Gusto namin yan, di ba? Di ba maging masaya tayo kay Kristo sa lahat ng bagay, sa lahat ng kapamaraanan? Wala naman siguro may ayaw nun. Di ba? Yung bang sumagana tayo. Sumagana tayo kay Kristo sa lahat ng bagay at sa lahat ng kapamaraanan. And every believer in every church would like to experience that together na enrichment. If you will study yung original language ito, yung original word ng enrich, comes from the Greek word plutocrat. Alam natin pag may word na kahat, parang something na parang kasi meron democrat, merong aristocrat. So plutocrat, sabi nito, plutocrat is a vertical. Sino sa inyo ito gusto maging plutocrat? Sabi nito, plutocrat is a very wealthy person. Amen, masarap gusto maging plutocrat. Hindi mo kinta ng pluto. No, plutocrat. Sa Corinthians, sabi nito, the Corinthians were very wealthy with two gifts in particular. One, Corinthian believers were not self-made, they were God-made. Ito po yung mga mananampalataya. The Greek indicates that God enriched the Corinthians at the point of salvation. Kasi sabi nito ni Paul sa mga tiga-Korinto, okay, so verse 4, I always thank God for you because of His grace given you in Christ Jesus. And sabi niya sa mga tiga-Korinto, for in Him you have been enriched. Ano sabi ni Paul, kayo ng mga tiga-Korinto, dahil kay Kristo kayo pinasagana or being made enriched in every way. This is, ito yung kalalagayan, this is the status of every believer in Corinth. They were enriched in the point of their salvation. They were in the state before of poverty and destitute until they came to Christ. Kung dati, yung kalalagayan nila ay sabihin natin, poverty, poor, and destitute. Because of Jesus Christ, they were made rich or became enriched. Now they possess great spiritual wealth. Yung isang bagay na siguro, not all of the believers in Corinthians are physically or materially wealthy, but because of Jesus Christ, before they are very poor and destitute spiritually. But because of Jesus, they gain great spiritual wealth. Ito mga tiga-Korinto. Sabi niya, for in Him you be enriched with every. And I'd like to focus on one to make Corinthians rich in every way. That is Jesus Christ. Jesus Christ is the cause that they were enriched in every way. This enriching indicates that they are to be healthy or productive and always advancing in the things of God. So these two important things I would like to share with you, I would like to consider as we study the word enrichment. We can have that fertile and productive and then advancing in the things of God. Tignan natin yung una, fertile. Fertile or productive. It means, kung sabi fertile or productive, it means producing or capable of producing abundant vegetation or crop. Kasi sabi fertile or productive. So, hindi lahat ng, ano sa totoo lang, kung ikaw ay nasa agricultural sector or ikaw ay magsasaka, you always go to the process na parang kung ako ay magtatanim, ayusin ko na ang itatanim ko is a fertile seed or a productive seed. No? Lagi nyo tinibigay yung tinatawag na fertility or productivity. Kasi, you don't want to waste
everything for a non-productive things, di ba? Kayo pagkatanungin ko kayo as a church, as a ministry, magsasayang po ba kayo ng inyong panahon, ng inyong pera, ng lahat ng bakit sasayangin niyo po ba sa alam niyo na hindi magawa? Na hindi nagkakaroon ng paglagot kasi ganano, definitely hindi. Di ba? So, kung sinabi yung fertile o productive, able to conceive young and produce seed. Fertile. Able to conceive young and produce seed. To be fertile means you produce, become fruitful, you are abundant, rich, and bountiful. So yun yung fertile. And Jesus said, in Christ, ito po mga tiga-Korinto, sabi niya, in Christ, you are made to become productive. In Christ, we are made to become productive, to become fruitful, to become abundant, to become rich, to be bountiful. Sabi niya sa mga tiga-Korinto, you are enriched in Christ. So bakit sinasabi ni Paul? Because of Jesus, you become fertile. You become productive. You become productive, fruitful, abundant, rich, and bountiful. A believer who demonstrates productivity, fruitfulness, can provide the results of healthiness. Totoo, di ba? Pag ikaw ay fruitful, pag ikaw ay productive, then it is a result of being healthy. Kaya minsan tanongin natin sa sarili natin, am I producing? Nagkakaroon ba ako ng bunga? If we are not producing, then there's always an issue is this. No? The issue is always this. Maybe I am not healthy as it's supposed to be. Hindi ako malusog. Mataba ka ako. Bato-bato sa langit. Continue akong batuin. Mataba ka ako. Pero hindi naman nanganghulugan naman. Tandaan niyo mga kapatid. Hindi ko lang alam doon sa online. Baka mayroon akong mga na-address na alas. Sorry. Hindi lahat ng mataba healthy. Hindi naman ang lahat ng healthy mataba. Do you agree with that? Alam, hindi yan. Totoo yan, di ba? Marami akong alam na fat or mataba, pero sakitin. Marami ako na alam na tinitin ang katawan, pero hindi sakitin. Di ba? So, brothers and sisters, in Corinthians, sa Corinto po, sinabi ni Pablo sa mga tiga-Corinto, kayo sa pamamagitan ni Kristo ay being enriched. If we like to grow healthy as a ministry, as a church, then it means, paano po ba? Paano po ba maging healthy? It means that we need to be well connected to the cause of being enriched. Kailangan natin nakakabit, nakaugnay. Ibabalik tayo sa John chapter 15. Di ba? Sabi doon, no? Napakahalaga na tayo nakaugnay kanino? Kay Jesus, kasi kung babalikan natin yung John chapter 15, it's very clear. Sabi ito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does not bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruit. You are already clean because of the words I have spoken to you. Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Maliwanag, di ba mga kapatid? Remaining in Christ. Alam niyo po mga kapatid, napakahalaga po sa isang iglesia. Na iglesia ay talagang really connected with the cause of being enriched. The question is, are we well connected to Jesus? Or the line is always busy in Christ? Are we well connected to Jesus? If we are well connected to Jesus, it will result to becoming enriched in every way that leads to growth and health.
Amen? Totoo po yun, mga kapatid. A church, and even personally, if we are not really connected with Jesus, then we will not be healthy spiritually. We will not grow. Kaya nga, sa ministry, sa church, we always introduce Jesus Christ because He's the head. Napakahalaga po yun. No? Jesus is the head of the church and we need to be connected to the head. Nakita na po kayo na katawan na walang ulo at naglalakad. That's all mythology. Myth lang po yun. No? Pero minsan may pagkakataon tayo sa church, we are so boastful. No? Parang, alam niyo, ang church, pag na-detach sa head, saan pupunta? No. To try to grow healthy begins by becoming well connected to Jesus, to the source of enrichment. Siya yung pinagmumulan ng enrichment or already kasaganan or whatever. Kaya ang question is, are we well connected to Jesus? Or there's a link that separates us from Him? Merong broken link. If we are not properly connected to the source of enrichment, then we may not grow. And number 2, advancing in the things of God. If we are enriched in every way, then it implies that we are also advancing in the things of God. Advancing means progressing. Going forward. Moving forward. Pressing forward. Pressing on. Going ahead. It is advancing. Dapat natin makita. It's not advance. Going forward. When we talk about the things of God, sabi nga, it's sometimes medyo general ito malawak ito It's quite difficult to understand. But it may simply means that they are those that God has given and He placed value in that. Ano ba yung mga things of God? Halimbawa, salvation. It's the things of God. Are you advancing in your... Kasi sabi, no, ang salvation kasi hindi lang, once you're saved, okay, you're saved, but we need to advance on this. Parang hindi yung, hindi na ako, itas ko na ako. God's teaching, doctrines, are we advancing in the teachings of God? Sabi sa akin ni Sister Patel, alam mo naman, di ba, merong Wednesday, Bible study group. Kapatid, hindi ka na natin. Susunod yun. Chappy. Sino Chappy? Yung internet o ikaw? Clarify ko lang. Parang ganun, It's the things of God. Worship, it's the things of God. Fellowship, it's the things of God. Service, and many more. Those are the things of God that we place value. Bibili natin ng malaga. But I would like us to simplify to emphasize the things of God that we would like to accomplish. Paano po yun? It is well described and defined in these two specific verses. Matthew chapter 22, 34, 40, and Matthew 38, 19. 20. Alam natin ito, di ba? So Matthew 22 is a great commandment. Love God and love others or your neighbor. So 28, it's a great commission. Church, dapat huwag natin kalimutan ito Yung dalawang verse na ito. Both in the book of Matthew. Matthew 22, 34 to 40 is a great commandment. And Matthew 28, 19 to 20 is a great commission. And what are the things that we can draw from these specific verses? Number 1, worship. Said, love God. How do you love God? Can you embrace God? No, we cannot. Why? Because God is spirit. But how can we express our love to God? Worship, brothers and sisters. Worship is like embracing God. Worship is like saying, I love you, Lord. Kaya yung spending time every Sunday morning, going here, is a very clear expression of loving God.
Sabi nun, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Worship speaks of the word now. The Lord. Your God. And then said, sa great commandment, love your neighbor. The person besides you is your neighbor, even though that is your sister or your husband. That's your neighbor. And the Bible said, love your neighbor. So, ating gabi na nagkakaroon pa. How will I love them? Alas 12 na. Ang ingay pa nila, how can I love them? Sige lang, tumakal ng pulis. Bawal kayo niyan, may pulis, di ba? How can service and ministry? You know that you're loving your neighbor while sitting there. Why? Because you're serving. Diba? Doing that, siguro, kung hindi mo ginagawa, hindi lahat-lahat yan, nakatingin sa akin. No. Hindi pa naman minsan, hindi mo nakakakita ng picture ako. Titis kayo. But because of that, you're a ministry. And you're expressing your love to the church, to your neighbor. Because service and ministry speaks the word, love your neighbor. And then, sabi doon sa Great Commission, the evangelism speaks of the word, go. Doon sa Great Commission sabi niya, go. Just simply saying, don't just be silent regarding about Jesus, but become a witness. Acts 1:8. And you will be my witness. And another thing on the Great Commission is discipleship. Speaks, the word makes disciples. And then lastly, fellowship speaks the word. Baptize them. These 5 things of God shapes our ministry of the church. Ito yung bumuhubog sa ating iglesia. Yun yung worship, yun yung service, yun yung evangelism, yun yung discipleship, yun yung fellowship. It shapes us. Eh, we value this. Kinahalagahan natin ito eh. Diba? And we need to live by it. Kaya natin, kailangan mabuhay tayo sa lumang yan. We just need to balance all these 5 purposes to maintain and healthy ministry. Balansin lang natin. Hindi po worship. Hindi po, alam mo, ito lang mahalaga eh. Balansin natin yung worship, service, or ministry, evangelism, discipleship, and God. We need to put a good balance on that. If we have not yet fully arrived on these 5 purposes, but you know, it can guide us towards a better destination. Hindi pa tayo umabot talaga eh. Sabi ko na, kahit kami, no? We haven't yet arrived. Sabi ko nga sa church. I don't know if I can see this church arrive and mature on those 5 purposes. Sabi ko nga, maybe hindi ako yung mga maliit na lang makakita na life reveal is experiencing those 5 purposes. Maturing on those 5 purposes. But we constantly remind ourselves and guard our ministry to these 5 purposes because it leads towards a growing purpose. Bantayan natin. Kaya nga, sabi ko, after ng anniversary, yung first Sunday, pinipreach ko to. Kaya alam na nila, pagkatapos ng anniversary ng aming ministry, alam nila kung ano yung preaching ko. Kulang na lang, i-record ko na lang. Susunod gagawin ko sa anniversary sa October, maglalagay ako ng camera. I-record mo ha. Para next Sunday, i-play na lang natin. Kasi yan din ang sermon ko. Bakit? Because sometimes, meron tayong tinatawag na spiritual Alzheimer. Sino sa inyo dito meron spiritual Alzheimer? Diba? Sabi nga nila, in 72 hours,
everything that you heard, which I say to you this morning, in 72 hours. Wala na. Ilan yung 72 hours? Ilang araw yun? 3 days. In 3 days, ano yan? Sunday ngayon. Sa Wednesday. Wala na. Murado na. Bakit? Ito ba naman yun? Sa dami ng iniisip ng bibilang ng pera. Makakalimutan talaga ang preaching ko ngayon. Hindi na lang binibilang yung pera. Binibilang yung utang. Di ba? O yan na lang eh. Sa trabaho. Sa dami ng trabaho mo. Nakalimutan mo na kung ano yung message ni Pastor Eric or ni Eric, ni Brother Eric. But anyway, we need to also be remind ourselves of this. Evangelism, we will not stop proclaiming the message of God. Message of salvation to the lost. And we are eager to the lost. Minsan nga, alam ko, kini-question ako ng church ngayon sa amin. Masyado ako aktibo doon sa kaya. Masyado ako busy dyan. You know what? Why do I do that? Minsan may pagkakataon, I want to go outside the four corners of the church and look for the lost. Alam niyo ba ngayon, unti-unti nakakakomment na ako sa aming fact-check. Yung pinaka-happy namin sa Ball of People. Minsan nagkaroon kami ng one-on-one talk. Ako namin siya, sinisabi ako, this family. Kaya sabi nila, hindi ko, isa pa ka. Ngayon, nagbibigay na ako sa kanya ng mga beses. Minsan nagbibigay ko. Siya yung aming friendship. Sabi ko, once na itong friendship namin ito, ay magdala ko sa Panginoon. Pababasa ko rin. Sometimes you do not understand what I'm doing. Isip ito, dapat ang pastor nasa loob ng opisina ng church, dapat ang pastor lang ginagawa ng kanigawain ng iglesia. And part ng gawain ng iglesia is to look for the lost. Sometimes you do not see the truth in that. Ang hirap yung ginagawa ko kasi volunteer yun, wala sahod yun. Pupunta ka sa sunod, wala ko sahod yun. Yearly service. Sabi nga, kung questionin ako, bakit ko ginagawa yan? Sabi ko lang, hindi na lang kumikita dyan eh. Gumagastos pa nga ako eh. Pero I'm doing that because most of the person, most of the manpower, most of the 41, sabi nga 41, usually manpower. Karamihan ang kasama ko doon, lahat ng kasama ko sa brigada, Los, hindi man na lang para kayo. Pag nagkakaroon niya kami ng mission occasion birthday, lahat sila umiinom. At lagi ako inimbitan ko, Sir, inom. Uy! Oo hindi mo ginalang si Pastor. Kasi, kilala nila akong pastor doon. Inopera nila ako, drink, that I have stayed from that, alam nila. What I'm happy, dahil hindi na kami nakapelocate ko sa buhay na namin parasya. Sabi ka, once yung hepe namin ay nakakilala sa Panginoon, it will cascade down to the beginning. It's very difficult. Sometimes, kapag ikamalian. Proclaiming the message of salvation to the lost. Sometimes we need to go on. Discipleship. We will not stop teaching our brethren to obey and follow Jesus Christ daily to be his disciple. On Wednesday, that's discipleship. Even in worship, the preaching of the time to preach the Lord, that's discipleship. We have not stopped teaching the brethren to obey and follow Jesus. That is discipleship. Worship, we will stop honoring God in our lives. The way we are doing here every morning, we are honoring God. It is an expression of our love and fellowship. We will not stop meeting together as a body of Christ. We will not stop meeting together. Sabi mo na, we will not stop meeting together, church. Pag naman ng uso ito. Because it is what the Bible says.
Service and ministry will not serving God and our fellow. Alam sa totoo lang. Ask yourself, how will you serve the church? How will you serve the church? How will you serve the brethren? How can we serve the church? How can we serve the brethren? Paano mo mga kapatid na paglilingkuran ng mga kapatiran? Paano natin mapaglilingkuran ng mga kapatiran? Church, papaglilingkuran natin mga kapatiran, we will not start meeting together. Kasi yung avenue na bigay sa the church, bigay sa banal natin. Ito! Patawarin niyo po ako mga kapatid, patawarin niyo ako nasa online. Patawarin niyo po ako. Because most of the believers are MIA. Alam niyo po yung MIA? It's a military word. Alam niyo yung MIA? What's that? Parang sabi niya, pasok kayo ha? MIA means missing in action. Maraming believers is always missing in action. That's why they cannot really serve and minister. Because they are MIA. If you're an MIA believer, how can you serve the church? Well, you can say, Pastor, nag-pray naman ako. Okay, no problem with that. Pastor, nag-give naman ako, nagbibigay ako. There's no problem with that. Ang tanong ko, what is the gift that God has given you? What the spiritual gift that God has given you? Discover that and serve the Lord through that gift. Because you will be rewarded with that in heaven. Yun yung basis ng iyong reward. Yun yung basis ng iyong crown. Yung gift na binigay sa iyo, you are doing that and expressing that and serving the church through that gift. Diba? As I close, baka sabihin na nalawa na ako. Oo, wala ko na. Kaya naman eh, hindi na ako ngayon. Every other month na ako. Kaya sa susunod naman, mamumuro ulit ako. In this end, we will try to grow healthy and live a normal as a church. To try to grow healthy, first we need to connect our life to Christ to be able to generate. To be productive and to advance in the future. Brothers and sisters, we pray that our ministry where I pastor, this ministry as the 42, will try to grow. That was the church. Thank you po, Pastor, sa nakakahamong mensahe. Masakit din, di ba, na sa church. Pero, hamon sa atin yan eh. Sabi nga busy in action. Ayun. Basta magpatuloy lang tayo nakakulik sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Diyos, talagang, alam mo yun yung puso natin. Hindi, alam mo natin na nakatingin ang si Lord sa ating mga puso. At alam niya kung ano yung tama at mabuti para sa atin. Basta tuloy-tuloy lang. Sabi nga laban lang. Kasi ang buhay natin mapaghamon talaga. Di ba? Lahat ng mga pangyayari. So, sa lahat ng mga pinagdadaan natin, yung mensahe na yun ay isang hamon at nagbibigay din sa atin ng courage, di ba? Para magpatuloy tayo sa buhay natin. Kasi si Lord lang nakakasiyasat ng puso natin. Yeah. Sige, continue to, don't give up. Patuloy lang, tuloy-tuloy lang.
Sama natin ang Diyos. Amen? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos na sige po, tinatawagan ko po si Brother Dioro sa pagbabasa ng scripture sa ating pagbibigay at saka si Kuya Bong sa pag-collection. Gusto mo tayo lahat upang masabi. 2 Corinthians 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kalipasya, malulok sa loob at hindi nabitigil na, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyo sa araw na ito na binigyan mo kami ng ganyang mensahe na galing sa iyo. At dinadarayan rin po ito kahit sa offering nito na po ito yung para po magamit sa aming pag-agamit. In Jesus' name. Amen. Amen. Makupo po tayo. Sige po, mapatuloy po tayo. Announcement. So every Wednesday, meron po tayong prayer meeting online. Kaya po invited po yung lahat na mag-join. And every Sunday naman po, mayroon tayong ganitong fellowship. Alas 10 ng umaga po. And sa April celebrants po natin, ito na po yung last Sunday pala. Kaya ito po yung nangyayari sa April. April 7, si Kirsten Abisamis. And April 23, si Kevin. April 26, si Sister Bautista. And April 27, si Baby Fernando. And April 14, wedding anniversary ni Kuya Mel and Ate Susan. So yun po yung mga celebration natin for the month of April. Kaya palakpakan po natin ang bawat isa. Alam natin na pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy lang na maglingkod sa Diyos. And also, i-invite din po namin. Pwede din po kayo mag-join every Saturday sa devotion po ng group. Meron po every Saturday 7 p.m. po. So kung sino po gusto mag-join, pwede po. Youth. Ayun, youth. Youth po. May mga anak po tayo, mga kabataan na po. Pwede po natin sila isabi po. Ayan. Ayun po. Sige po, closing na po tayo. Tinatawagan ko po si Pastor Mel sa ating closing and benediction. God bless po everyone. Amen. Sige po, napagpala po ba tayong lahat? Amen. Amen. So sana po ay nakuha natin yung mensahe ng Panginoon. No? Galing po yan sa Panginoon na binigay sa atin ngayon. Alam niyo po, importante talaga ang church growth. No? So, mga kapatid, no? So ito yung mensahe galing sa Panginoon. Kaya thank you, Pastor Eric, sa reminder mo na patuloy tayong ginagay ng ating Panginoon. So, as a leader, marami po leader tayo dito sa simbahan. No? So, we thank the Lord for their availability. Why? Ano availability nila? Because somehow, they are go to training. Tama ba?
seminars, no? That's why we have many Bibles na pinangyayari po dito. No? So, itong training na to, kailangan po ito ng mga leaders so that they will always equip, no? From the word of the Lord. Kasi ini-equip po ang mga leaders para sa simbahan po yan, no? Hindi po to para sa amin na parang makinulo, hindi po. No? And we will always, sabi nga, kami po ay nagbabahagi ng mensahe ng Diyos with grace. Alam niyo po, ang Panginoon talaga very gracious sa atin. Kaya nga, that the kindness of the Lord will lead you to repentance. Grabe. Talagang hindi ka na makukonsensya talaga. Ang gagawin ng pag-ibig ng Panginoon dahil sa ginawa niya talaga sa akin. No? Ibinigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus upang tayo ay maligtas. That's why this church, no, the only center of our worship is Jesus. Kung binabalik lagi natin yung kay Jesus. Kasi po, itong simbahan na to is not teaching about personality po ng tao. We are not dragging of personality of people, magaling to. No! It's only Jesus. That we will always live our worship. Si Jesus lang talaga, wala na pong ibang tao. At sabi nga, ang mensahe talaga po ay is about your heart. No? Kamusta po yung puso niyo? Alam niyo po yung pruning, yung sinasabi ng Pastor Eric, it's connected in the last days. Why? This pruning na to, dinidivide na po ng Panginoon at sineseparate na po ang true believers at false believers. Hindi po ako nagsabi niya na ang word po ng Lord, salita po ng Diyos yan. Sineseparate niya na po ang false believers sa true believers. Nasaan po kayo doon? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Tama po ba, Pastor Eric? Kayo lang po ang makakasagot niyan, mga kapatid. Yung puso po ninyo ang makakasagot niyan. Kung kayo ba ay nasa Panginoon or wala sa Panginoon. Kaya nga kami lang po ay misahero lang po dito na naghahayag po ng salita ng Diyos upang maihayag po sa inyo at maipaliwanag sa inyo ng ayon sa layman's term, no? Kasi nga talaga, kailangan talaga may magpaliwanag. Kasi kung wala magpapaliwanag, paano niyo po maintindihan? Amen? That's why the Holy Spirit is in us. Siya po ang patuloy na nagtuturo upang tayo po ay patuloy na lumago. Not on, sabi nga, the Lord will not look on the numbers, but always look at your heart. Ganun po pa. Puso po yan na katulad ng Panginoon sa inyo. At ito po yung final encouragement ko. May you feel, sabi doon, sige po tayo. Sabi dito, may you feel like effort are small. Minsan napansin nyo na ginagawa ko lang ibaliit, no? Sharing, praying, teaching, but they are not respect. No? Sabi doon, you plant, others may waters. Iba ay nagtanim, ang iba naman ay nagdilig, no? But never forget, God is the one who makes it grow. Amen. Sige, let's come to the Lord with the word of prayer. Dear loving Father, salamat po sa mensahe na narinig namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ang mensahe muli ay sinesenso namin sa aming Panginoong Jesus. Siya po lamang po ang the source of life, Lord. Siya lamang po ang tanging napupun sa aming Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong simbahan ay pinagkatiwala mo, Panginoon, sa mga leaders na tunay po na naglilingkod sa inyo. Lord, this is not about our effort, but it's all about your grace. Your abundant grace, Lord, at patuloy po namin ito na experience, Panginoon. Salamat po sa mga leaders na patuloy na nagtapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang mga leaders na ito, Panginoon, and we always dedicate to you, Lord, sa inyong harapan, Panginoon. Lord, ang bawat leader ng itong simbahan ito, Panginoon, patuloy niyo po pagpalain at patuloy niyo po, Panginoon, train ang kanilang puso so that may we always respond according to your perfect will. Lord, ganun din po, Panginoon, ang mga miyembro, Panginoon, alam namin, lahat po kami yung tinawag sa ministeryo nito.
Hindi po ito lamang sa mga leaders, but it's also for the members, and it's also for those who are also believers, Lord, doon sa mga nakikinig online, saan man sila nandun sa bakong daigdig na ito, Panginoon. Salamat po sa ministeryo nito, Panginoon. Alam namin, ang iyong salita ay nakakarating na agad-agad sa other side of this world. Because hindi na mapipigilan, Panginoon, ang iyong pagdating. Alam namin, Panginoon, kung malapit ka ng dumating, so that we will always prepare according to your will, Panginoon. Salamat po ang mensahe mo, Panginoon, naway sa pagdating mo, Panginoon, dadatnan mo kami lagi, tapat at nakiligod sa iyo. Lord, dun sa mga kapatiran namin na hindi namin nakakasama, Panginoon, I know, Lord, you are with them, Panginoon. Kasama mo rin po sila, Panginoon. And we don't know ano po yung nangyayari sa kanila, but our prayers, Lord, alam namin, Panginoon, babalik mo rin po sila, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat buhay ng tao na maging example kami, Panginoon, for those who are unbeliever, Panginoon. Patuloy namin maibahagi ang iyong salita at makakilala pa sila kay Kristo. Habang ang oras, Panginoon, ay limitado natin. Salamat po sa ministeryo nito. Lord, dalangin namin ang araw na ito, Panginoon, pagpalain ng bawat membro, bawat member ng Acts 2:42. At ikaw, Lord, ang palagi namin maging center ng aming buhay. Dismiss us, Father, with your mercy and grace. For he is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, with glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before religions, now and forevermore. And then God's people say, Amen. God bless you. O muli po natin awitin ang napakabuti ng ating Diyos. Kayo.